Imaginin mo to, isang dating 6-man of the year, certified scorer, microwave off the bench. Pero ngayon, 0 minutes, bangko, tahimik sa gilid ng bench ng New York Knicks. What's up mga idolo? Welcome back sa ating channel. Anong nangyari kay kababayan Jordan Clarkson sa New York Knicks? At mas importante, anong mangyayari sa karir niya kung hindi pa rin siya matrade? Mga idolo, paano napunta si Clarkson sa bangko? Pagdating ni Jordan Clarkson sa Knicks, maraming pansang umasa na masasama siya sa rotation alongside kay Jalen Brunson. Isang player na kayang umikot ng depensa, gumawa ng sariling tira, at magbigay ng instant offense kapag na-stuck ang opensa. Pero ang problema mga idolo, hindi nagmamatch ang estilo niya sa sistema ni Coach Tom Thibodeau. Si Coach Tibbs, kilala sa defense first, discipline, ball movement, at role players na susunod sa sistema. At si kababayan Jordan Clarkson, high usage scorer, ISO heavy, instinct player, at minsan liability sa depensa. Tulad nga ng sabi ko sa naunang video natin mga idolo, hindi ibig sabihin na mahina sa Clarkson. Pero sa Knicks, hindi lang talaga siya ang priority. At mga idolo, tignan natin ang rotation problem sa Knicks. Meron Jalen Brunson bilang primary ball handler. May Donte DiVincenzo, Josh Hart na mas trusted sa depensa. May mga young players na mas gustong i-develop ng coaching staff. At ang resulta mga idolo, nawawala ang minutes ni Jordan Clarkson. Nawawala ang rhythm, nawawala ang confidence. Sa NBA, kapag scorer ka at wala kang consistent minutes, patay ang laro mo. Nawawala ng kumpiyansa kalimitan at trade value bumababa. At mga idolo, tingnan natin pag nabangko ang player o anong nagiging resulta sa mental at career impact nito. Hindi lang to basketball issue. Mental challenge to para kay Jordan Clarkson na dating 6-man at halos focal point ng offense sa Jazz biglang naging DNP. Isipin niyo to mga idolo, galing ka sa pagiging main guy tapos biglang bench warmer. Walang place para sa'yo, walang rhythm, isang maling tira, upo ka ulit. At kapag tumagal to mga idolo, bababa ang value mo sa liga, mawawala ang tiwala ng ibang teams. Tatawagin ka na lang ng situational scorer. At delikado yan para sa isang scorer tulad ni kababayan Jordan Clarkson. Mga idolo, anong mangyayari kapag hindi siya na-trade o naalis sa Knicks? Kapag nagpatuloy ang bangko role player mode niya, kung hindi siya ma-trade, magiging spot minute scorer na lang siya sa garbage time. Emergency offense na lang. At higit sa lahat, baka ma-welcome sa PBA na si kababayan. Joke lang po. Imagine niyo to mga idolo. From dating 15 to 20 points per game, nagiging 0 minutes na lang. Masakit tingnan para sa ating mga Pilipino mga idolo. Pero mga idolo, pwede niya rin gawin ang career rebranding. Pwede niyang gawin mag-focus sa defense, maging catch and shoot guy, bawasan ng ISO plays. Kung mag-a-adjust si kababayan Jordan Clarkson, may chance siyang manatili sa rotation, maging veteran presence. Pero mawawala yung identity niyang pure scorer. At mga idolo, pwedeng maging low value contract sa next team. Kapag bumaba ang minute at stats ni kababayan, bababa rin ang next contract niya. Mula mid-level money, magiging bet minimum na lang siya o short-term deal. Dito na papasok ang tanong, handa ba si Clarkson magsakripisyo para manatili sa NBA? At mga idolo, bakit mas kailangan siyang i-trade ng Knicks? Sa totoo lang, panalo ang trade para sa dalawang side. Para sa Knicks, makakuha ng defender mas bagay sa sistema, bawasan ang logjam sa guards. At para kay kababayan naman, bagong simula. Team na kailangan ng scorer, rebuild or second unit leader role. At may mga teams na pwede si kababayan, rebuilding teams, contenders na kulang sa bench scoring. Mga idolo, si Jordan Clarkson hindi wash, hindi rin siya biglang mahina. Pero sa NBA, fit ang lahat. At sa New York Knicks, hindi siya fit. Kung hindi siya matrade o maalis, posibleng bumaba ang role niya, bumaba ang value at tuluyang magbago ang direksyon ng karir niya. Pero kung makakalipat siya sa tamang team, isang Clarkson game lang, buhay ulit ang pangalan niya. Ano sa tingin niyo mga idolo ang magiging future ni Jordan Clarkson sa New York Knicks? I-comment down below at ating babasahin. At baka makalambing na rin sa inyo ng like,
share, at subscribe. Once again, this is your Spotlight and Sports. Maraming salamat mga ka-sports.